May isang pamilya na akala ng lahat ito ay perpektong pamilya. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay may itinatagong lihim na hindi kailanman dapat malaman ng mga tao. Si Ara ay isang aswang na piniling talikuran ng kanyang pagkatao para sa pag-ibig. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na mundo at sumama sa isang ordinaryong lalaki. Isang araw, alas 9 ng umaga, kasalukuyang naglalakad si Noriel sa isang kagubatan. Hawak nito ang isang kamera. Isang araw na siyang nagpapaikot-ikot sa kagubatan dahil hindi niya makita ang daan pabalik. Uhaw at gutom na ito nang makasalubong si Ara. Natuwa siya dahil hindi lang pala siya ang nag-iisa sa gubat at may pwede pang pagtanungan. Maaari mo bang ituro sa akin sa daan pabalik? Buong araw na akong nangikot. Ngunit hindi ko nakita ang daan pabalik. Ngumiti si Ara at sinabing siya ay tutulungan. Dinala ni Ara ang binata sa kanilang kubo at pinakain. Ngunit kahit gutom na gutom ang binata, ay hindi ito ganong makakain dahil may naaamoy itong parang malansa. Ipinakilala ni Ara ang binata sa kanyang mga magulang. Matabang ang mga ito sa pagtanggap sa binata. Buong araw silang nagkwentuhan at sa maikling panahon ay nagkaibigan sila. Dito ay may ginawa si Ara para mapaibig ang binata. Noon pa man ay pinangarap na ni Ara ang makaalis sa kagubatan. Kaya't gumawa siya ng paraan para mapaibig ang binata. Ginawa niya ito ng gayuma at pinainom. Ipinagtapat nila ito sa magulang ng babae at sinabing aalis na sila sa gubat at doon na titira sa Maynila. Nagalit sa kanya ang mga magulang ni Ara at nagbanta ng hindi maganda. Kaya ng hapon na iyon ay tumakas sila. Galit na galit ang mga magulang ni Ara at sila ay sinumpa. Pagdating sa Maynila, palibasa ay maganda ang trabaho ni Noriel, kaya't lumipat sila sa isang magandang apartment. Nagsimula sila ng isang masayang pamilya. Nagbuntis si Ara at makalipas ang ilang buwan ay nanganak. Taon-taon ay nanganganak si Ara hanggang sa nagkaroon sila ng 5 anak. At dito na nagsimula ang kalbaryo ng buhay nila. Natanggal si Noriel sa trabaho. Nagkaroon ng malaking nakawan sa pinapasukan niya at nagkataon ng araw na iyon ay bumalik siya sa opisina dahil may nakalimutan. At dahil sira ang CCTV, ay siya ang napag-abutan at siya ang napagbintangan. Bukod sa pagtanggal sa trabaho, ay sinabihan siya na kung hindi babayaran ng nawala, ito ay makukulong. Walang nagawa si Noriel kung hindi bayaran ang nawala, kaya't naubos ang ipon niya sa bangko. College na noon ang panganay nila kaya't naghanap siya agad ng trabaho. Bukod sa mga sideline ay pumapasok din siyang janitor at kung ano-ano pa ang mga sideline tulad ng pagtitinda sa bangketa ng mga gulay. Katulong niya si Ara sa lahat ng ito. Pagkatapos gampanan ang tungkulin sa mga anak, ay sumasama ito sa asawa upang magtinda ng gulay hanggang gabi. At hanggang nakatapos na ang 4 na mga anak nila at makapagtrabaho. Isang araw ay ginupo si Mang Noriel ng matinding karamdaman at hanggang tuluyan na itong mamaalam. Matindi ang naging kalungkutan ni Ara, ngunit sa kabila nito ay lumaban pa siya sa buhay. Nais niyang magkaroon ng isang maliit na tindahan kaya't nangutang ito sa panganay na anak at nangakong babayaran kapag kumikita na. Palibhas ay may asawa na ang anak, ay tinanggihan niya ang ina at sinabihan pa siya na hindi siya obligasyon dahil may asawa na siya. Umiiyak na tumalikod si Ara. Pumunta sa iba pang mga anak upang humingi ng tulong, ngunit silang lahat ay tinanggihan ng ina. Ang bunso niyang anak, gustuhin naman niyang lapitan,
ay hindi niya ginawa dahil ito lang ang hindi nakatapos dahil namatay na ang kanyang asawa. Hanggang isang araw ay nagkasakit si Ara at ang natitira niyang kaunting ipon ay nagamit pa niya. Wala ni isa mang anak ang nagpunta upang dalawin siya. Isang gabi, umiiyak na hinalungkat niya ang mga dating gamit at nakita niya hindi inaasahan ang larawan ng mga magulang. Umiiyak siyang humingi ng tawad sa kanila at sinabi sa sarili na marahil ay ito na ang kabayaran sa ginawa niyang pag-iwan sa mga magulang. Nang gabing yun ay nagpasya siya. Inilagay sa maliit na bag ang ilang gamit at sinubukang mag-anyong aswang upang makalipad papunta sa kagubatan. Habang binabagtas niya sa madilim na gabi ang kagubatan ay lumuluhang napasigaw siya. Na ang ibig sabihin ay babalik na siya at humihingi siya ng tawad. Ngunit pagdating sa kubo, sa gitna ng kagubatan ay wala na ang kanilang kubo. Tuluyan na itong nagiba at pinagbahayan ng mga ibon. Wala na rin ang mga magulang nito. At ang tanging palatandaan na wala na ang mga ito ay ang dalawang kalansay na magkayakap sa loob ng naaagnas na rin na kubo. Napasigaw ito habang umiiyak. At ito ang naging sumpa ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging suwail nitong anak. Isang araw ay babalik ito at itutuloy pa rin ang kanilang lahi, ang pagiging aswang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mag-comment na rin kung ano ang masasabi nyo sa kwentong ito.